Ave Maria Purissima. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating banal na pagdiriwang ngayong gabi ay inihahatid sa atin ng apostolado ni San Juan Florentino, ng Cheerful Giver Apostolate at ng ating Lord Have Mercy Apostolate. Ating ialay sa ating mga panalangin ang lahat ng kahilingang hatid ng ating mga apostolado. Sa mga kapatid nating nasa banig ng karamdaman, mga nasa ospital, mga mayroong malulubhang pangailang biyaya, mga naglalakbay, mga manggagawa sa ibayong dagat, mga manlalayag, at luna sa mga pangpamilyang suliranin gaya ng pagkakasundo, pagkakaisa, pagbabago, at kasiyahan ng buhay. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang ika-4 na Misa Nobenaryo alay sa dakilang kapistahan ng San Juan Bautista. Isama rin natin sa ating panalangin ang kalakasan ng ating mga misyonero, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit at Order of the Missionaries of John Florentine, gayon din para sa katatagan ng mga misyonerong laiko at sa katagumpayan ng mga proyekto ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat at sasaliw ng ating koro, ating samahan ng ating buting pari, Reverend Father Juan Cardino ng Order of the Missionaries of John Florentine.
Isang pinagpalang gabi sa ating lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Tayo po ngayon ay nagkakatipon-tipon sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mga Yahweh, at ang pakikipagkaisa ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, na magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalala sa atin nung tayo ay unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na ito ay kanyang pagpalain at panatilihin ito na tayo maging tapat na mananampalataya sa Espiritong nagpapabanal na ipinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang iyong biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasariwan sa daigdig. Ito'y nag-aalis ng mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hinihiling naming marapating mong basbasan ang tubig at asin na ito upang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwain mo ang bukal ng tubig ng buhay mo sa amin at ingatan kami sa espiritu at katawan at kami ay mailayo nito sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, pagsisihan at aminin natin ang ating mga kasalanan na nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay at sa ating Panginoong Diyos upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat. Ako'y nangungumpisal at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, at sa aking pinakamalaking sala. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sama-sama nating luwalhatiin ang Diyos sa kaitaasan. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa 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 Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong mabuting kalooban, inuupulit ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, inuluwalhati ka. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa nagpila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Lalagaris ng mga kasalanan ng sanlibutan. Awa ka sa amin. Ikaw lalagaris ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahiligan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Awa ka sa amin. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lang ako, Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Diwang Banal, ang mahal na iyong sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Tayo'y manalangin. O Panginoon ng lahat ng kasaysayan, ng kulay ng lahi, at ng buhay ng buong kinapal sa buong daigdig, kaming iyong sambayanan ay lingapin at pagpalain. Paginggapatin kami ngayon sa pagdiriwang ng iyong anak, nasa amin inangako ng buhay na walang hanggan. Sa tulong ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po nating pakinggan ang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab.
Hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan, at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Halika na, kumain ka at huwag kang malungkot. Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinataka ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirahan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isa pang pangkalahatang pag-aayuno. Patuyuin ninyo si Nabat sa harap ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin niyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay." Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito, "Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari." Kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin, poon aking Panginoon. Sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway,
di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Magsitayo na po ang lahat at ating pong parangalan ang mabuting balita. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Alleluia. Sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha sa iyong barong, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa inyo. Mga magulang ko at kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa homilya. Ave Maria Purissima. Sinficado concebida. Ave Maria Purissima. Sinficado concebida. Ave Maria Purissima. Sinficado concebida. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Ganoon na rin po, pakibati ho ng inyong mga katabi sa inyong kinauupuan ng isang pinagpalang gabi. Magandang gabi rin ho sa mga kapatid nating patuloy nagsisimba sa pamamagitan ng ating online mass. Magandang gabi po sa inyong lahat. At nawa sa pamamagitan ng mabuting balita ang ating napakinggan, mapawi nitong lahat ang ating mga kasalanan. Amen. In History of Architecture 1, naalala ko ho doon,
pinag-aaralan yung mga unang sibilisasyon, yung mga unang pag-usbong ng mga community, pagtatayo ng mga istruktura, mga templo, mga bahay, at pinag-uusapan at pinag-aaralan din doon sa History of Architecture 1 kung sino yung mga namahala, kung sino yung mga naging hari, kung sino yung mga naging ruler ng lugar na iyon. At dumating ho sa part na pinag-usapan na yung Old Babylonian Empire na pinamunuan ni King Hammurabi. Kilala ho si King Hammurabi sa paggawa ng tinatawag na Code of Hammurabi. Yung Code of Hammurabi, mga kapatid, ito ho yung parang, hindi siya parang ito yung napakalaking bato. Maaring ang hugis niya ay oblong. Malaking batong nakatayo. Nakalagay ho roon yung mga batas ni King Hammurabi. Na yung monument na yon, yung monument na yon, yung istrukturang iyon, yung batong iyon, nakalagay ho sa mga pampublikong lugar para mabasa ng mga tao. Ito pala yung batas. Kapag ito yung ginawa ko, ito yung penalty. Kapag nangyari ito yung katumbas nito. Kapag ito yung nangyari, ito yung magiging resulta. Yung batas. Para makita ho ng tao. Nakalagay ho sa public. Nakalagay ho sa batas, usaping builder, kapag ang builder daw ho gumawa ng isang bahay at hindi ho inayos yung paggawa ng bahay, yung istruktura, yung pundasyon, hindi ho pinagtuunan ng pansin. Ika nga ho sa panahon natin ngayon, pakyawan. Pinakyaw. Basta mabuhusan lang yan, basta magawa lang yan, kahit hindi maayos, hindi pinagtuunan ng pansin, magawa lang. Pag huyang gumuho, namatay ho yung may-ari ng bahay. Alam niyo ho ang penalty, alam niyo ho ang katumbas noon, papatayin din kung sinong gumawa ng bahay na yon. Kung ikaw yung engineer nun, kung ikaw yung architect nun, papaslangin ka rin kasi namatay yung may-ari ng bahay. Kapag ho yung namatay yung slave, yung inuutusan, yung utusan, yung alipin, ang kapalit ho nun, babayaran mo ng isa ring alipin. Kung may alipin ka, bigay mo ron. Kapag ho ang namatay doon sa istrukturang iyon, yung anak ho nung may-ari ng bahay na nagpagawa sa'yo, pag ho yun lumisan sa mundong ito, ang kapalit nun, kamatayan din ng anak mo. Yung batas, yung Code of Hammurabi, nakasado ho roon kapag narinig ho ng isang boss, ng isang Panginoon, tao, na may-ari ng isang alipin. Pag sinabi doon ng alipin na, hindi na ikaw ang boss ko, hindi na ikaw yung Panginoon ko, at napatunayan niyang sinabi niya talaga yon, ang kapalit ho nun, puputulin yung tenga. Kapag ho naman sinabi ng isang tao, meron siyang akusasyon o meron siyang sinabi sa isang tao na, yan taong yan, mamamatay tao yan. At hindi na patunayan. Ano mangyayari? Kung sino mang taong nagbintang, papatayin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pag naputol ko yung daliri mo, puputulin mo rin yung daliri ko. Pag kanan yan, hindi pwedeng kaliwa. Kanan lang din. Kapag nasira ko yung pangatlong ngipin mo, sisirain mo rin yung pangatlong ngipin ko. Hindi pwedeng sa kaliwa, sa kanan lang din. Kung ano yung binigay mo, yun lang din yung babalik sa'yo. Amen? Yun ho yung sinasabi ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ito ho yung hustisya na tumatakbo nung mga panahon nila. Noong mga panahon na iyon, bagamat umiiral siya sa panahon natin ngayon, hindi na ganun kagrabe kesa sa panahon nila. Amen? Ano hong gustong sabihin ng Diyos sa atin, mga kapatid? Sa usaping paghihigante. Usaping paano ka ba dapat maghigante sa kapwa mo? Yung hustisya, yun yung pamantayan ng tao nung panahon na iyon. Pero ang tanong ho sa atin sa panahon natin ngayon, ano bang umiiral na hustisya ang para sa Diyos? Bago ho sabihin ng Panginoong Jesucristo, yung pag sinampal ka sa kaliwa, bigyan mo yung kanan. Bago ho sabihin ng Panginoong Jesucristo, yung pag may humihingi ng tulong, tulungan mo. Bago ho niya sabihin yung mga bagay na iyan. Bago niya ho iproklama, sinabi na ho ng mga Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya, kung sino mang may malinis ang puso, siya lamang ang makakakita sa Diyos.
Kung sino yung mga may bababang loob, ipagkakaloob ang daigdig sa Kanya. Kung sino mga nahahapis, aaliwin sila ng Diyos. Kung sino mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, mapapabilang sila sa kaharian ng Diyos. Sinabi na ho ng Panginoong Jesucristo kung ano yung pinakamahalaga sa mundong ito. At iyon ay walang iba kundi pag-ibig. Alam na ho natin yan. Ang pinakamahalaga sa mundong ito, pag-ibig. Pagmamahal. Kapag ho namuhay ka sa paghihigante, kay saklap ho ng pamumuhay sa tinatawag na gigising ka araw-araw na parang tila baga may nakabaras sa kalooban mo. At tila baga meron kang tinik, hindi ka makahinga na maayos, hindi ka makagalaw ng maayos, kasi pag darating na yung taong nakagawa sa'yo ng pagkakamali, ang gagawin mo, iiwas ka. Hindi ka makatingin sa mata niya, hindi mo siya makausap, nababagabag ka sa pagtulog mo, hindi ka panatag sa pamumuhay mo. Napakaikli ng panahon natin sa mundong ito kung itutuon natin to sa galit at paghihigante. Amen? Ang gusto ho makita ng Diyos, pagmamahal. Tanggapin ho natin na yung pag-ibig sa mundong ito, mahirap talaga. Tanggapin ho natin na yung pagtitiwala sa mundong ito, anytime, anywhere, pwede hong masira, pwede hong mabali, pwede kang masaktan, pwede kang makurap. Totoo ho yun ho yung realidad ng mundo. Pero ang gusto makita ng Diyos, anak, masasaktan ka talaga. Anak, madudurog ka talaga eh. Magmamahal ka, pero hindi ka mamahalin. Magtitiwala ka, pero ikaw ay bibiguin. Ang gusto makita ng Diyos, kahit na nabigo ka, kahit na nasaktan ka, kahit na nagkadurog-durog ka, kahit ganito kataas yung tiwala mo, naging zero, anak, kahit pa, huwag kang titigil sa pagmamahal. Amen? Kasi yung pagmamahal, yung kalinisan ng kalooban, yun ho yung dahilan kung bakit ka makakarating sa kanyang kaharian. Aanihin mo yung tagumpay sa paghihigante. Aanihin mo yung galit kung yan naman yung magiging dahilan para mapunta ka sa kalaban ng Diyos. Ang pinakamahalaga ho sa lahat, mga kapatid, yung langit. Yung kaharian ng Diyos. Yung makasama mo yung Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Huwag na maghigante. Magmahal na lang. Huwag nang makibakas. Huwag na makichismis. Huwag na yung tila baga, pag may nakitang pagkakamali, talagang magpapatawag ng meeting. Akala mo prayer meeting, yung pala chismisan meeting. Halika! Pero yan. Ganyan talaga yan. Darating at darating talaga na magkakamali ka. Darating at darating talaga na magkukulang ka. Darating at darating pagkakatiwalaan ka at masisira mo yung tiwalang ipinagkaloob sa'yo. Darating at darating yan. Pero ang gusto makita ng Diyos, huwag tayong huminto sa pagtitiwala, pagmamahal, at pagpapatawad. Kasi yun yung pinakamahalaga sa lahat. Yun ho kasi yung susi. Yun ho kasi yung magiging dahilan para makamtan yung kanyang kaharian. Amen? Unang bagay, bagkos na maghigante ka, pakita mo yung pagmamahal na natutunan mo sa Diyos. Ikalawang bagay yung mga kapatid na tinuturo sa atin ng Ebanghelyo, ng unang pagbasa at ng ating ginugunita sa araw na ito, ang San Juan Bautista. Pag nilayan ho natin mga kapatid, sabi ho sa unang pagbasa, merong may-ari ng ubasan. Gusto ho makamtan ng hari yung ubasan kasi gagawing taniman ng gulay o kung anuman. Hindi ho pinagkaloob ng may-ari. Ginawa niya, naglugmok o nalugmok. Nalungkot, nalumbay, hindi kumain. Sabi ng kanyang asawa, ano bang nangyari sa'yo? Ano ba problema mo? Nalaman ho yung problema, hindi pinagkaloob yung ubasan. Ginawa ho ng kanyang asawa, sige lang, akong bahala dyan. Kumain ka na. Magsaya ka na. Ngumiti ka na.
Ako nang bahala sa problema mo. Anong ginawa ng babae ni Jezebel? Pinapatay yung may-ari ng ubasan. Nakamtan ho yung lupa. Naghigante kasi nasaktan yung kalooban ng hari. Nalugmok, nasaktan. Hindi kumain, nag-alala, nalumbay, nagulumihanan. Ang sabi ng reyna o sabi ng babae, akong bahala dyan. Ganyan pala ha. Yan pala yung ginawa ha. Sige, akong bahala dyan. Ikalawa mga kapatid, San Juan Bautista ho. San Juan Bautista nung pinuroklama niya kay Haring Herodes. Alam mo, hari, yang kinakasama mo ngayon, yan, si Herodias, asawa yan ng kapatid mo. Hindi tamang magsama kayo niyan. Pinaghihiwalay. Ang sabi ho ni Herodias, nung asawa ho ni Herodes, papatayin kita. Pinaghihiwalay mo kami, ang ganda na ng estado ng relationship namin, ha? Hari na yung kasama ko. Maganda na yung takbo ng buhay ko, pero pag hihiwalay mo kami, papapatay kita. Hindi ho kaya ng babae. Kasi pag ginawa niya ho yun, marami yung sumusunod kay Juan. Baka mag-rally. Baka hindi magustuhan at mapatalsik ho sa pwesto si Herodes. Kaya ang ginawa, nagkaroon ho siya ng pagkakataon para mamatay, may ipapatay si Juan Bautista. Nangyari ho, nagkaarawan ho ni Herodes. At sumayaw ho yung anak ni Herodias. Nung sumayaw, nagustuhan ho ng hari. At binigkas ng hari, ano mang hilingin mo? Ano mang sabihin mo sa akin? Ano man yung wish mo? Ipagkakalob ko sa iyo. Anong ginawa ho ng bata? Pumunta ho sa kanyang ina. Nagtanong, Nay, nagtatanong ho yung hari, ano daw ho yung wish ko? Ano bang magandang i-wish, Nay? Sabi ho ng ina, hingiin mo yung ulo. Lagay mo sa pinggan yung ulo ni Juan Bautista. Papatay natin. Bumalik ho sa hari. Ito ho yung kahilingan ko. Ulo ni Juan sa pinggan. Ano hong relasyon yan mga kapatid? Ano hong sinasabi ng naghigante yung unang pagbasa at kinuha yung ubasan para sa hari? Ano hong relasyon ng yung si Herodias ay gustong patayin si Juan Bautista? Ano ang relasyon niyan sa sinasabi ng Diyos sa oras na ito? Alam niyo mga kapatid, yung udyok, alam niyo ho yung paghihigante, alam niyo ho yung revenge, nakakabulag ho yan. Nakakabulag siya. Pag nagawan ka ng mali, nasaktan yung kalooban mo, hindi mo nagustuhan yung mga sinabi sa iyo, hindi nagustuhan ng kalooban mo yung ginawa ng kapwa mo, mabubulag ka ng galit. Mabubulag ka ng paghihigante. One day, makikita mo yung sarili mo, hindi na umaayon sa kalooban ng Diyos. Yung pagising mo sa kinabukasan, ang tinatanaw na lang yun ng iyong kalooban, makapaghigante ka sa kapwa mo. Nakakabulag ho yan. Minsan, mga magulang ko at mga kapatid, para ho tayong computer, para tayong device. Sa computer ho, may tinatawag na firewall. May tinatawag na antivirus. Minsan, mga magulang ko at mga kapatid, activate ho natin yan. Yung firewall mo, para yan sa mga makikita mo sa internet na akala mo maganda yung tinuturo, yung mga clickbait. Pag kinilik mo, akala mo panoorin, akala mo maganda, virus pala. Pag pinindot mo, akala mo maganda yung makikita mo, makukurap ka pala. Yung mga mababasa mo, yung mga mapapanood mo, yung mga mapapakinggan mo, akala mo maganda sa sistema mo, ikadudurog pala ng kalooban mo. Minsan kailangan mong i-activate yung antivirus. Minsan kailangan mong i-activate yung firewall. Minsan kailangan mong i-upgrade yung sarili mo. Kung kailangan mo magtayo ng Great Wall of China sa paligid mo, gawin mo. Huwag mo lang hayaang diktahan ka. Huwag mo lang hayaang kainin ka. Huwag mo lang hayaan na pasukin ka ng mga ugali, ng pananaw, ng emosyon na hindi naman dapat nasa iyo.
Amen? Activate ho natin. Magkaroon na ho tayo ng tinatawag na self-protect. Ingatan ho natin. Huwag ho tayo magpadalos-dalos. Huwag ho tayong nandoon na agad sa isang konklusyon, sa isang tapos na salita. Huwag ho ganun. Kasi hindi ho yun yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos, kahit na, kahit pa, kahit anong mangyari, magmahal ka pa rin, magpatawad ka pa rin, tumulong ka pa rin. Amen po? At ang hamon ho ng Ebanghelyo sa araw nito mga kapatid, tayo ho bilang tinataka ng mahal na Ingkong, usaping wag na maghigante, usaping wag na makipag-away, usaping tapusin na natin to, usaping magmahal na lang, tayo ho bilang mga tinatakan. Ito ho yung hamon sa atin ng mahal na Ingkong. Wag ho tayong titingin, wag ho tayong magpo-focus, wag ho natin i-focus yung sarili natin sa kahinaan ng kapwa natin. Wag ho tayong titingin sa kaliwa, sa kanan, yung, eto kasi mali ito eh. Yan kasi hindi tama yan eh. Yan kasi dapat hindi yan eh. Wag ho tayo doon titingin. Ang titignan natin, ang sasandalan natin, ang magiging pundasyon ng paglilingkuran natin, hindi ho yung kapwa natin. Wag siya lang. Wag siya yung mas. Wag siya yung pinaka-importante. Wag siya yung alam mo, nasa top rank. Wag siya yung pinaka-mataas na hierarkiya. Wag siya. Nawawala siya. Ang dapat, alam na ho natin yan. Ang dapat pinakamas, ang dapat top 1, ang dapat pinakamataas, ang dapat pinapahalagahan, ang dapat yung talagang pinagtutuunan ng pansin, yung Diyos. Alam mo mga kapatid, balik ho tayo sa mga salita. Magmamahal ka, kahit hindi ka nakakatanggap ng pagmamahal, magmamahal ka at magmamahal ka pa rin. Kasi alam mong minamahal ka ng Diyos. Yung salitang tutulong ka, kahit hindi ka tinutulungan, tutulong at tutulong ka pa rin, kasi alam mong tinutulungan ka ng Diyos. Yung salitang magpapatawad ka, kahit pa ulit-ulit na nagkakamali, nagkakasala, magpapatawad ka pa rin, kasi alam mong pinapatawad ka ng Diyos. Gagawin mo yung mga bagay na iyan, hindi sa pawang ikalulugod, ikasasaya ng kapwa mo, kundi ikalulugod, ikasasaya, ikadadakila ng Diyos na sinasamba mo. Nawa ho mga magulang ko at mga kapatid, pag dumating ho yung oras na ikaw ay nasaktan, kapag ho dumating yung pagkakataon na ikaw ay nabigo, kapag dumating yung mga panahon na ang hirap ng magmahal, ang hirap ng tumulong, sobrang bigat ng magtiwala, nawa ho kapag nasa oras na tayo ng mga ganyan, ang laman ng ating kalooban, ang laman lagi ng ating isipan, ay yung tinatawag na magpapatawad ako, magmamahal ako, tutulong ako, dahil ikaw, Panginoon, ang unang gumawa niyan sa buhay ko. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating awitin ang ating pananampalataya.
Kristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimulang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Iyan ang hindi nilikha kaysa sa pagkadiyos ng Ama. Nasa pamamagitan niya't nilikha ang lahat, na dahil sa ating bawa mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawang buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, dalaw ng Espiritu Santo. Kay Maria Belen ang naging tao, ipinako sa krus dahil sa ating nagpagkasakit, sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa kanlupanan. Ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at tumuklong sa kanan ng Ama. May kapal, paliligo siyang muli naman, dakilang kapangyarihan, upang tutuhan ang mga buhay at mga patay, ang kaharian
Sa patuloy nating walang kapagurang paglilingkuran sa isa't isa, sama-sama nating hilingin sa amang bukal ng awa, na sa ating lahat ay panatilihin ang kasiyahang loob na bigay niya. Nawaya palakasin niya pang lalo ang ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, at sa kaniyang Apostolic Catholic Church, upang tayo'y umunlad at lalong maging biyaya para sa iba. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Mahikayat nawa ng ating wagas sa pagkakaisa ang mga nanghihina sa iyong simbahan. Bunga ng mga maling kasama sa kaganapan. Ingatan nawa sila ng kanilang mga santong gabay at mapagmahal na manatili sa iyong simbahan. Palakasin ninyo ang aming kapatiran sa anumang dako at loobing maging mga buhay na saksi sa pagtupad sa kanilang banal na kaganapan para sa lalong ikatatagumpay ng misyon ng Diyos Espiritu Santo ang mahal na ingkong sa kaniyang simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaisa ng kanyang ikalawang Pangulo, Sara Duterte Carpio, pagkalooban niyo sana sila ng mabuting kalusugan lagi, ingatan at patnubayan sa tuwi-tuwi na, sampu ng kanilang pamunuan at mga kaagapay sa paglilingkod sa bayan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan, mga nasa banig ng karamdaman, mga walang hanap buhay at pinagkakakitaan, mga walang masulingan at mapagpahingahan, silang mga naglalakbay kasama ng ating mga kapatid sa ating online mass sa pambansang dambana ng Parakleto na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na namayapa na at sa amin na inauna ng gumisan sa daigdig na ito, nawayakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit at mapasakapiling kay Kristo, nasa amin ninangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At para sa ating mga pansariling kahilingan. Lalong-lalo na mga kahilingan ng iyong Apostolic Catholic Church. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kaming magagawang anuman kung wala ka. Sa iyo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami sana iyong dinggin sa aming mga panalangin at panatilihin kami sa iyong walang kaparis na pagsinta. Ipagkaloob niyo sana sa amin ang walang patid na pamumunga para sa kapakanan at kapakinabangan ng iba. Sa ngalan ni Kristo at kaisa ni Maria na aming ina, at sa tulong na rin ni San Juan Ferentino at Santa Maria Verinia, papuri ngayon ni Ina ay aming winiwika. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala po naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aalay. Ang
Purihin ka, O Panginoong Diyos, ang lahat ng kinapal sa pagkat sa kabutihan, ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo. Galing sa lupa at kung anong aming pagawa, upang maging tinapay na magtutulad sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ng Diyos ngayon at magpakailanman. Purihin ka, O Panginoong Diyos, ang lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang maging inumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ng Diyos ngayon at magpakailanman. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat para sa banal na pag-iinsenso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kagagaling at ng buo niyang simbahang banal. Sa lalo naming kababanal, pagindapatin mo, Ama, at tanggapin itong aming mga handog na nagmula rin sa iyo. Pasidihiin mong lalo ang pananampalataya ng iyong sambayanan upang kaming lahat ay wagas na makapaglingkod sa aming kapwa, alang-alang sa anak mong si Jesus, na sa amin ay nag-alay ng kaligtasan, sa kapangyarihan na rin ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Amang makapangyarihan, kaming iyong sambayanan, ay marapat ngang magpuri at magpasalamat sa iyo, sapagat paglingap mo'y patuloy naming tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristong anak mo. Sa tulong ng Diyos, Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, nasa amin ay labis na nag-iingat sa aming kapakanan para sa iyo. Tunay ngang marapat at matuwid na luwalhatiin ka sa lahat ng sandali at dako, sapagkat kami minamarapat mong maging iyong bayang banal, upang sa iyong kadakilaan ay sumamba at sumunod kami sa iyo. Kasama ng makapal na mga anghel at mga banal sa kalangitan, aming ipinagbubunyi ang iyong walang hanggang kaluwalhatian. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana. Magsiluhod na po ang lahat. Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat-dapat purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng anak mo, sa Heso Kristong Panginoon namin, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan, upang sa buong maghapon at magdamag ay may alay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Ama, nabasbasan mo ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mo, sa Heso Kristong Panginoon namin, na siyang nagutos upang idaos namin ang Eukaristiyang ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa kaniyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko, gayon din naman ang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, nagpasalamat sa iyo at nagpuri.
Ibinigay iyon sa kaniyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon kong Hesukristo, Ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo sa sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Kaya Ama, bilang pagunita sa nakaliligtas na kamatayan ng iyong anak, sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, samantalang hinihintay namin ang kaniyang maligayang pagbabalik, inialay namin sa iyo sa pasasalamat na ito ang sakripisyong buhay at banal. Tunghayan mo sana ang mga alay ng iyong apostolik at katolikang simbahan at kilalanin ang handog na namatay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagkaloob mo na kaming makikinabang ng katawan at dugo ng iyong anak ay mapuspos ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahagi na ng pamana ng mga hirang kasama ni Santa Maria, Birheng Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng mga apostol at mga martir, at ng lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na ng mga tatak ng bawat isa sa amin na iyong hinirang. Yayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hinihiling namin, Panginoon, na ang handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, lalong-lalo na ang simbahang itinatag ng mahal na ingkong, ang Apostolic Catholic Church, na kaisa at hindi hiwalay sa iisa, banal, apostolika at katolikang simbahang itinatag ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kaniyang mga apostol. Pagpalain mo't gabayan ang iyong abang lingkod, ang aming Patriarka Juan Almario, ang aming Senior Archbishop Juan Norman, mga arsobispo, mga obispo, mga katawang na obispo, kaming mga kaparian, diakono, diakonesa, madre, nobisyada, at ang lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon at order, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Ferentine, at ang Congregation of Saint Maria Virginia. At higit sa lahat, isinasamo namin na kami ay patuloy na ipamagitan at ipanalangin ang iyong banal na lingkod, ang aming ginagalang at minamahal na matriarka at ina, si Santa Maria Virginia, kasama ang unang patriarka, Santo Juan Ferentino, ngayon at sa darating pang panahon. Isinasamo rin naming pagpalain at gabayan ang iyong malalaki at tapat na mga patriarka sa buong mundo, kasama ang mga ekumenikal na patriarka ng Constantinopla, ang patriarka ng Roma, mga patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Grecia at Pilipinas na si Juan Almario. Kasama rin ang mga tunay kahit maliliit na patriarko o ama ng iba't ibang banal at may makaapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling ng angkang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, lalo't ang mga sponsors ng misang ito. Kupkupin mo ng buong awa ang lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumao, at ang lahat ng namatay sa iyong grasya, lalong-lalo na mga bagong miyembro na itatala ngayon sa Lord of Mercy, Cheerful Giver at St. John Ferentine Apostolate.
at ang lahat ng nakatala na rito. Nasa lahat ng misa ay panghabang panahon naming ipinapanalangin, ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian. Nananalig kami magtatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian, at kami iyong mga relihiyosong lingkod, hindi man karapat-dapat ay nagtitiwala sa iyo. Loobin mong kami ay makasama ng iyong mga banal at pinagpalang mga apostol at martir, na sina San Pedro, San Pablo at San Andres, sina San Santiago, Juan, Tomas, Santiago Ikalawa, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina San Lino, Cleto Clemente, Sixto Lorenzo, Esteban Matias, Crisostomo, Basilio, Cirilo at San Juan Clerentino. Kasama rin sina Santa Mariang Birhen, ang Theotokos, ang ina ng Diyos. Ganoon din sina Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Maria Verinia at lahat ng mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalasan ay salat, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan at pagpapatawad sa aming mga kalabisan. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon, na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos sa mga makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos, sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesukristo, ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang ikalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Hesukristo.
Panginoon kong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay pinagkakaloob ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong nabubuhay ka't naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian at magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluwad na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang Panginoong Jesucristo na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng kabanal-banalang katawan ng Panginoong Jesucristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipagsanggalang nawa ako ng kabanal-banalang dugo ng Panginoong Jesucristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin na pong dasalin ang panalangin bago igawad ang pangkahalatang pagpapatawad. Tayo pong lahat, ikinalulungkot ko, O Diyos ko, at pinagsisisihan ng buo kong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon, Diyos na napakabuti at maawain at karapat-dapat na mahalin, at pinagtitikan kong hindi na muling magkakasala at lalayan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko. Magsayuko po ang lahat.
O Diyos, sa manang awa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo, pinag-isa mo ang mundo sa Kanya at sinugo mo ang Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, sa aming lahat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan. Nawa, Panginoon, patawarin at bigyan mo kami ng kapayapaan, at ako bilang ordinadong pari ng Apostolic Catholic Church ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Panalangin Komonyong Espiritual. O Jesus na aming Panginoong nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong komunyon. Mula sa piging na iyong pinabanal, sa dambana na iyong hinarapat, kami at aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winika mong ikaw ay naparito upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Wala man kami sa iyong altar, presensya mo'y pabalungin sa aming kaluluwa, gamit itong aming komonyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang, turuan mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na komonyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod, bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Para sa ating mga kapatid na patuloy nagsisimba sa pamamagitan ng online mass, katawan at dugo ni Kristo. Amen. Pagkatapos ng dilim na umagang parating, ikaw, Jesus, aking asamin. Tapos ng gabi, tila na ulan, sa sandukin may ipiyang Diyos na nawagi. Sa muling pagkabuhay, lahat ay karamay. Sa lahat ng nagbubuhay, pilit akong inakay. Ikaw ang muling pagkabuhay ng puso ko. Ave Maria Purísima, alay panalangin at pasasalamat ni na Monsignor Simon, Diaconessa Violeta, pagkatapos ng dilim, ni Deacon Herminio, ganoon na rin ang mga panalangin ni na Benedict Bernardo, mas naunawaan ang iyong kadakilaan, aking naramdaman lubos na kaginhawaan. patuloy na alay panalangin at pasasalamat ni na Apo Silvia, Sa'yo'y nagtitiwala.
ng Lau family, Nanaligataasa sa tunay mong pag-ibig. nina Father Juan Oscar, Ako'y tatalibang. Diaconessa Hilda and family, Ikaw ang pag-asa ng buhay ko. Sa muling pagkabuhay na inaasahan. nina Apo Ocleda de Avila, Apo Gregoria, Apo Benita, Jesus, Diaconessa Divina, Apo Maria Leona, Apo Reynante, ikaw ang muling Apo Honorat, pagkabuhay ng puso. Apo Roberto, Pagsibol ng nina Rose at Noah and family, Apo Pinitade, pagkatapos nina Shaira Ann at Domingo family, Kimberly Joman and family, ikaw Jesus sa aasangin. Apo Agida de Alexandria, Apo Concha de Jerusalem, Diaconessa o Deacon Alfaro, Apo Mercedes, ng Coleanias family, Apo Lucida, Apo Petronila de Alexandria, Helena de Padua, Apo Cora and Cabrera family, Apo Cayetano de Alexandria, Apo Perfecto, Apo Faustina, Angeline Galigaw, Apo Irene de Thessalonica, Wala namang ikaw sa buhay ko. Maginagalaw sa puso. Apo Concha, Apo Bernarda, Deacon Arnulfo, Apo Edna, Diaconessa Wilma, Toripas family, Aurelio Martinico, ganoon na rin ang mga panalangin ng Nueva family, Sikap Management, ganoon na rin ng ARL Maritime, Lagura and Manalo family, Bishop Juan Jimeno, Apo Jelaya and Cabrera family, Ang nagpamot sa akin kahit na ako'y mataas. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking ng Sevilla family, Thanksgiving, good health, and personal intentions of Novena Mass sponsors in honor of Nativity of St. John the Baptist na pinangungunahan ng Our Lady of Salud, Our Lady of Walsingham, Our Lady of Sanctifhap, ganoon na rin ang Josefinos and Josefinas. Thanksgiving, good health, and personal intentions of Apo Irene, Apo Basilio de Thessalonica, Galigaw Lee, Apo Rosana, Tomas, Helen, Apo Osmundo de Siena, and family of Valenzuela City, Apo Evangelina, Apo Benito, and family of Pasig City, Senior Archbishop Juan Norman and Lotok family, Apo Pablo and Lubrin family, Third Order Beatriz de Alexandria, Katunggal, Janel Benaceda, Apo Syria, Apo Victor, Father Christopher, Diaconessa Marta, Cortis Hanford, and the family of Canada, Apo Edelfonso and family of Tierra Bulacan, Tom Vivian Veronica Yabes,
Tom Herminia, Rosemary Matsuya, Silahe and Marcinido family of Japan, Bishop Juan Filineo, Domingo Villamor and family, Apolino, Apo Rizalina, Anlin Sablad and Tolentino family, Apo Maria Rosalina, Loretta Haspe and family of Dubai, Apo Adora de Alexandria and Galindo family, Apo Carlota, Apo Crisanto of Pangasinan, Apo Rica de Alexandria and Absede family, Nina Reno, Irish, Otig and Sabang family, for enlightenment of Luke Gabriel, yes, de Maria Romelin, Apo Lolita de Alexandria, Romeo Gemel at Ron Joseph, for business success of Chongkai Group of Companies, Rosaira Plastic Plus and Companies, Billy and Diwa Junk Shop and Tracking Services, GB Poultry Farm, Barailis Marketing, Ricky's All Day Grill, Kingsway, DC8 Specialty Contractor, MTA Accounting Services, ganoon na rin ng Irish Sabang and Rio Brothers Business, for speedy recovery of Angelina Tolentino, Lourdes Licup, at sa mga kaluluwa ni na Crescencia Lotok, Alberto Sonia Buenaseda, Maria Katonggal, Jesus Serlio Orolfo, Grace Alodino, Emma Nate Minioso, Fatima Rilejan Estor, Aljon Pertudo, Elizabeth, Roger Bia Hausto, Janet Celestino, Marcela Benjamin, Teofisto, at Fatima Pertudo. Ganoon na rin, isama natin sa ating mga panalangin ang mga kaluluwang walang nakalaan. Magsiluhod na po ang lahat. Kaluluwa ni Kristo, Pabanalin mo po kami. katawan ni Kristo, Iligtas mo po kami. dugo ni Kristo, Pagindapatin mo po kami. tubig buhat sa tagiliran ni Kristo, Hugasan mo po kami. pagdurusa ni Kristo, Palakasin mo po kami. o mabuting Jesus, Dinggin mo po kami. sa loob ng iyong mga sugat, Itago mo po kami. huwag mong ipahintulot Na kami sa masamang mawali sa iyo. kaaway, Kami pagtanggol mo. at akitin mo kami sa iyo. Upang kasama na yung mga banal ay pagbunyik ka namin. Magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Tayo pong lahat, luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ave Maria Purissima, tayo po'y darako para sa pagbabasbas at pagkilala at pagsasabit ng medalya para sa mga membro ng Konferensya ng San Juan Bautista mula sa Diocese ng Our Lady of Good Health. Espiritu Santo, namunang napakilala sa simbahan itinatag niya. Tinatawagan po Apo Filomena de Siena, Hermonogina Edanyol, Apo Petronila de Alexandria, Lita Edanyol, Serafines Howell Idanyol, Apo Euphemia de Alexandria, Irene Landa, Apo Eufrosina de Alexandria,
Luz Agad. Gabay ka ng mga Yes de Maria Kate Pearl Cristal Espania. ang dulot sa aming puso. Apo Elenita de Borbon, Teresa Prado. Tuloy kami sa Diyos. Diaconesa Adelina de Alexandria, Marivic de Quilia. Florentino, Propeta Apo Augusto de Grecia, Robert Landa. unang magpakilala. Monsignor Apostol Simon Bienvenido Guerrero, OMHS. Alad ng iyong pagmamahal. Reverend Father Oscar Jesus Notarte, OMHS. Ang simbahan na Decon Herminio de Siena, Rodolfo Sevilla. sa amin na tumalala. Diaconesa Violeta de Siena, Wilma Guerrero. Florentino, Propeta ka ng Diaconesa Hilda de Siena, Annabel Notarte. magpakilala. Sa Diaconesa Edwina de Siena, Isabelita Sevilla. siligaw may mabuting galing. Apo Licena de Siena, Rosalinda Cabintog. Sa tubig kami ay binalayang. Nagsisisi Apo Ocleda de Avila, Mary Jane Velez. Apo Gregoria de Alexandria, Priscilla Casi. Diyos, Espiritu Santo. Apo Rosario de Avila, Rhea Enriquez. Sa simbahang itinatag niya. Angelito Renz Miguel Cabintoy. Misyonero, Angelita Maria Viena Guerrero. puso, hindi ang bigay sa mga labi. Angelito Gabriel Lucero. Ay kami sa Diyos, mamamalaki. Apo Cayetana de Alexandria, Lucia Navida. Florentino, Propeta ka ng Apo Silvia de Alexandria, Emelinda Patata. magpakilala. Sa simbahang itinatag. Apo Merlina de Malabar, Rhea Amistoso. Hanap ng iyong pagmamahal ay hanap ng pagbabalan. Ang Apo Glonoso de Siena, Serafin Banda. sa amin ang tumalala. Apo Gertrudes de Alexandria, Angela Cervantes. Propeta ka ng Diyos, Espiritu Apo Selina de Alexandria, Florita Manalili. Lala, sa simbahang itinatag niya. Apo Benita de Malabar, Evelyn Baguio. Mabuting balita, inihayag ang kanya. Apo Honorata de Roma, Leticia Maliksi. Apo Alelea de Siena, Lea Hernandez. Apo Cedera de Alexandria, Marianita Liberado. Apo Abelita de Padua, Emeline Sharon. Apo Eugenia de Alexandria, Renita Arcebal. Yes de Maria, Janine Joy Velez. Yes de Maria, Abigail Cervantes. Reverend Father Arcangel Rafael, Richard Tabianan, OMJF. Apostol Andes, Crispulo Jason, OMHS. Apo Gloria de Alexandria. Mula po sa Region 9, Toca 5, Apo Andrea. Apo Rodolfo de Alexandria. Bishop Juan Gemino Gil Tolipas, OMHS.
Apo Helia de Siena. Namunang magpakilala sa simbang itinatag niya. Apo Zenon de Avila. Ng mga misyonero, Apo Benita de Jerusalem. tulad sa aming puso, hindi ang bigay sa Decon Alfaro de Siena. tuloy ng isa Diyos, umamalagi. Apo Hilda de Siena. Florentino, propeta ka ng Diyos, Espiritu Santo. Apo Melania de Alexandria. Sa simbang itinatag niya. Apo Honesta de Alexandria. Ay alam ng mapapala. Angelita Rosemary Peralta. Apo Concha de Jerusalem. Apo Reynante de Malabar. Florentino, propeta ka Apo Bernarda de Malabar. Maria Rosalet Etelfled Pahindalo. Apo Marciano de Tesalonica. Inihayag ang kanya. Yes de Maria Jean Olasiman. Tubig kami pinalaya. Apo Magda de Jerusalem. Sa nagawa sa loob. Apo Lerenia de Roma. Florentino, Apo Luceda de Alexandria. Espiritu Santo, Apo Florencia de Alexandria. sa simbang ipinatag niya. Apo Ligaya de Jerusalem. May ganang mga misyonero. Apo Betsaida de Roma. Ang tulad sa aming puso. Apo Clemea de Siena. Papatuloy kami sa Diyos. Mamamalaki Apo Pina de Alexandria. sa Juan Florentino, propeta ka ng Apo Joaquin. Espiritu Santo. Apo Alma de Avila. Sa simbang ipinatag niya. Archbishop Juan Judiel, Ronald Alan Licob, OMJF. Simbahan naming naging gabay, ang nakuha Apo Leoncia de Alexandria. Apo Crisanta de Alexandria. propeta ka ng Diyos. Apo Gemma de Alexandria. Namunang magpakilala. Decon Juanito OMHS. Decon Pronopio OMHS. Inihayag ang kanyang pagpapala. Diaconesa Laura. Apo Remedios. Apo Sarito de Siena. Apo Renata de Siena. Apo Irma de Padua. Apo Myla de Alexandria. Apo Edna de Alexandria. Inspirasyon ang dulot sa aming puso. Hindi ang linis sa mga Apo Genoveva de Avila. Nari Ausa. Apo Celso de Avila. Propeta ka ng Diyos, Espiritu Santo. Namunang magpakilala sa simbang ipinatag niya. Cherubin Jezreel. Ang iyong pagmamahal ay alam na Apo Paulita de Alexandria. Apo Teresita de Alexandria. Decon Armando Elizalde Adviento OMHS. Apo Faustina de Roma. Apo Genoveva de Avila Crisel Crisostomo. Angelita Jackie Handog. Munting balita, inihayag ang kanyang
pagbabago. Diaconesa Divina de Siena. Kami pinalaya, nagsisi sa nagawa. Apo Susana de Roma. Apo Cornelia de Padua. Marilu Haril. Sa simbahang hindi natanggihan, gabay ka ng mga misyonero, inspirasyon ang dulot sa aming puso. Apo Ambrosia de Alexandria. Patuloy kami sa Diyos. Angelita Angel. San Juan Florentino, propeta ka ng Diyos. At Diaconesa Resurrection. Unang magpakilala sa simbahan hindi natanggihan. Alam ng iyong pagmamahal ay alam ng pagbabanal. Ang simbahan namin naging gabay na nagtutulog sa amin at tumalalay. San Juan Florentino, propeta ka ng Diyos, Espiritu Santo, na unang magpakilala sa simbahang hindi natanggihan. Sisigaw may mabuting balita, inihayag ang kanyang pagpapala. Sa tubig kami pinalaya, nagsisig sa nagawa. San Juan Florentino, propeta ka ng Diyos, Espiritu Santo, na unang magpakilala sa simbahang hindi natanggihan. Gabay ka ng mga misyonero, inspirasyon ang dulot sa aming puso. Hindi ang bigay sa mga lalim, magpatuloy kami sa Diyos, mamamalangin. San Juan Florentino, propeta ka ng Diyos, Espiritu Santo, na unang magpakilala sa simbahang hindi natanggihan. San Juan Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Aming masintahing Ama na walang hanggan ang kadakilaan, maging katiyakan nawa ng aming kaligtasan, ang pinakinabangan naming makalangit na pagkain mula sa hapag ng iyong anak na si Jesus. Ipagsanggalang nawa kami nito sa bingit ng buhay, lalong-lalo na sa kasalanang nakamamatay. Lahat naman ng aming kahilingan ay iyong ipagkaloob para sa ikababanal ng aming buhay sa tulong ng mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, at sa mapagkalingang pamamagitan ng aming mahal na Inang Birheng Maria, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at ang pagpapala na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayo tipahayag ang pag-ibig, kapayapaan at kaluwalhatian ng Diyos. Magmahalan kayo at maglingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos.
Ang ika-4 na misa nobinaryo alay kay San Juan Bautista ay naganap na. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayunan, magpapala